Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Ngayon po ang huling araw ng buwan ng Agosto. Bukas, simula na ng bagong buwan. Tawag natin Bear Months. Simula na ng mahabang paghahanda para sa Pasko. Papaano natin magandang tapusin ang buwan ng Agosto? Isang magandang pamamaraan ay ang pagsisikap na balikan ano ang mga nangyari nitong buwan na ito ng Agosto sa iyo, sa akin, sa buhay natin. Papaano natin ipinakita sa Diyos na bilang Kanyang mga anak, tayo ay karapat-dapat na humarap sa Kanya. Kung babalikan natin mga kapatid, ang unang pagbasa mula sa aklat ni Sirach, sinasabi dito ang isang napakagandang paalaala na sana sinisikap nating isabuhay araw-araw. Anak ko, maging mapagpakumbaba ka sa pagtupad ng iyong tungkulin at mamahalin ka ng mga malapit sa Diyos. Habang ika'y dumadakila o tumataas, lalo kang dapat magpakumbaba at sa gayon kalulugdan ka ng Panginoon. Itong mga salitang ito, mga kapatid, kapag ating pagninilayan, kapag ilalagay natin sa puso at kung sisikapin nating isabuhay, ay magiging malaking tulong sa atin upang tayo'y patuloy na pagpalain. Sapagkat sa harap ng Diyos, sa mata ng Diyos, ang taong marunong magpakumbaba ang kanyang mas pinagpapala. Ang taong marunong magpakumbaba ang siyang kinalulugdan ng marami. Kinagigiliwan, tinutulungan. Habang ang taong nagpapakataas, nagmamayabang at nagmamalaki ay walang anumang biyayang tatanggapin sa Diyos. Malinaw ang kanyang sinasabi sa ating ebanghelyo, ang nagpapakataas ay ibababa, ang nagpapakababa ay itataas. Kaya dito sa mga salitang ito, tapusin natin ang buwan ng Agosto. Kung anuman ang naging mga pagkukulang o kahinaan o kasalanan natin nitong nakaraang buwan na ito, hingin natin sa Diyos ang biyaya na sa panibagong buwan, huwag na natin itong gawin. Kung may pagkakataon, ikumpisal, ihingi ng tawad. Sapagkat kinalulugdan ng Diyos ang isang taong nagpapakumbaba. At mas ibinubuhos ng Diyos ang kanyang biyaya sa mga taong lumalapit sa Kanya at humihingi ng tawad. Narinig natin mga kapatid mula sa ating ebanghelyo ang kwento tungkol sa isang piging. At doon sa salo-salo na yon, ang magandang ipinapaalaala, huwag mong hangarin na maupo sa upuang pandangal kung alam mo naman na hindi ka karapat-dapat doon.
ang nag-anyaya sa iyo, ang magsasabi, kaibigan, doon ka maupo sa kabisera. Iyon ang upuan para sa iyo. Sa ganoong paraan, sabi ng Ebanghelyo, ika'y hindi mapapahiya. Mailalagay ka sa kung saan ka talaga dapat maupo. Ayon sa plano ng nag-anyaya sa iyo. At sinasabi pa ang isang suggestion na hindi naman natin ginagawa. Mayroon tayong kanya-kanyang dahilan kung bakit hindi natin ito ginagawa. Kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, kapatid, kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang anyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila at sa gayon nagantihan ka. Ang sabi ng Ebanghelyo, kapag ikaw ay maghahanda, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay, mga bulag, ang anyayahan mo. Hindi sila makagaganti sa iyo, pero sa mata ng Diyos, magiging mapalad ka. Gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. Ilan po sa atin ang gumagawa nito? Na kapag meron tayong special occasion, birthday, anniversary, o kung ano pang mahalagang okasyon, ilan dito sa atin na sa halip na maghanda kung saan ang aanyayahan ay ang mga kaibigan at marami pang iba, ilan dito sa atin ang nag-aanyaya ng mga taong sinasabi sa Ebanghelyo. Kahit papaano, meron naman po akong naririnig na magagandang kwento na iba't ibang pamamaraan ng pagsasabuhay ng sinasabi sa Ebanghelyo. May mga magdiriwang ng birthday, anniversary, at lalapit sa akin, sasabihin, Father, magbe-birthday po ako, mag-a-anniversary po ako, pero sa halip na gamitin ko sa handa yung aking pera, itutulong ko na lang sa pangangailangan natin sa simbahan bilang paghahanda sa declaration as minor basilica. Sa totoo, ang lumapit po sa akin para sa ganyang intensyon ay dalawa. Magbe-birthday, yung isa mag-a-anniversary. At marami pa tayong kwento na naririnig na sa halip na maghanda, pupunta sa isang fast food chain, bibili ng maraming mga pagkain, dadalhin sa isang lansangan na maraming mga street children at doon ipamimigay ang mga pagkain bilang kanyang birthday celebration. Ilan po kaya sa atin ang may ganitong kaisipan na yung naririnig nating sinasabi sa Ebanghelyo ay sinisikap nating gawing totoo sa ating buhay. Ilang araw pa lang ang nakakaraan, kumalat sa Facebook, sa balita, isang
may sinasabi sa buhay, nag-celebrate ng birthday. Doon sa dance floor, nagsasayaw sila habang ang mga nasa paligid nagsasaboy ng pera. Habang ang mga kapatid natin binabaha. Ang daming kwento, iba't ibang kwento, kung papaanong ang ating mga kapatid na nananagana ay nagmamalabis. Kung minsan, ang sarap magtanong sa Diyos, Lord, bakit mo naman hinahayaan na mamayagpag itong mga taong ito sa paggawa ng masama? Hindi nila iniisip ang kung ano ang para sa mga tao. Mas iniisip nila ang kanilang sarili. Nawa ipagkaloob ng Diyos sa atin ang biyaya ng tunay na pagmamalasakit at pagtulong sa kapwa. Hindi na yung ako ang mahalaga, kung hindi yung kapakanan at ikabubuti ng aking kapwa. Kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, pingkaw, pilay, mga bulag, mga taong hindi makagaganti ng utang na loob sa iyo at ni hindi nga magpapasalamat sa iyo, sila ang anyayahan mo. Sila ang bigyan mo ng oras. At sa ganoong paraan, gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. Amen.